Nako, heto na mga kaubayan, matindi to. Breaking news sa matinding pasabog ni BP Sara. Nagpahiwatig na. Nako, ano kaya yung pinahiwatig mga kaubayan? Yan po ang ating alamin sa video nito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending dito po sa social media. Presyohan po ng gasolina. Okay? Presyohan ng gasolina from former President Estrada to President Bongbong Marcos Jr. ipinakita. O ito mga kababayan, atin pong alamin. Ito, pasok. Darating yung panahon na magiging kwento na lang tayo. Kaya hanggat maaari, gandahan mo ang istorya mo. Mag-iwan ka ng ngiti bago mo isara ang libro mo. O yan, di ba? Ang laki-laki po ng diferensya. Halos na triple na, ano ba, 10 times. Parang scatter lang na 10 times po mga kababayan. Yung presyo ng oil products from Erap Estrada to President Bongbong Marcos Jr. So hindi rin naman natin masisisi kung tumaas talaga ang presyo ng oil products dahil nga po sa sigalot dyan po sa Middle East mga kababayan. Pero kahit paano dapat mga karabin natin may ginagawa ang ating gobyerno. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Nako, sabi po dito ni Travel Bag Leo, hindi nyo ba alam ang salitang business? Aba, hindi presidente ang nagbebenta ng gas, kundi mga businessman. Puro reklamo, wala naman alam sa inflation. Aba, wala daw alam sa inflation mga kababayan. Anong tawag mo ngayon? Grabe nga ang inflation ngayon Ano ba? Ang percentage na? Nasa 10% na ba? Kasi nung last na balita, nasa 2 point something % na yung inflation natin mga kababayan. So, eto sinasabi niya, sabi po ni Travel Bag, hindi presidente ang nagbibenta ng oil products, Pero bakit? Okay, bakit po kailangan makialam, di ba? Diba sabi nga bakit sila nagiging nagmi-meeting, okay? Kung walang pakialam ang presidente sa mga oil products, bakit binabalita sa mga mainstream media na ang Pilipinas ay umaangkat? Mismong Malacanang ang nagbabalita kung wala talagang pakialam ang presidente dyan, di ba? Ang lahat po na nangyayari sa ating bansa, ay may dapat makialam. Okay? Dapat makialam ang ating presidente. Bakit? Siya po ang ama. Okay? Siya po ang ama ng ating bansa. Whether we like it or not, you as a businessman, di ba? Kailangan mong sumunod. Okay? Sa presidente. Kaso nga lang, kung ganito po ang presidente natin, wala pong parang, anong tawag nila dyan? Walang kamay na bakal to implement those rules and law, na dapat ay tumitingin dyan sa ang bilis-bilis, okay? Ang bilis-bilis pong pagtaas ng mga petroleum products, dati pa nga wala pang sa Middle East, wala pang giyera. Patuloy pong pagtaas ng mga produkto, okay? Not only the petroleum mga kawabayan, hindi lang yung langis, okay? Lahat po ng mga products, I mean yung mga basic needs, nagsisitaasan po ang presyo. So, etong pagtaas ng petroleum products, mga kababayan, ng langis, ay parang dinadahilan na lang nila yan. Dinadahilan na lang para sabihin na to justify yung mga pagtaas. Kahit noon pa man, tumataas na di ba? Lumala lang ngayon kasi meron talagang gera. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karabin natin? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin to. Nako, ito pong si Mon Tulfo. Binira po. Minsan, di ba, itong si Mon Tulfo, minsan
maka Marcos, no? Minsan naman ngayon tingnan niyo yung ano niya, yung pahayag niya, no? Binira niya si Marcos siguro ko hindi na talaga makatiis. Sabi po dito ni Mon Tulfo, mukhang mahinang leader talaga itong si BBM. Ang gusto kasi ni BBM ay party-party at biyabiyahe lang. Perks of office without responsibilities. Nako po. Masakit man pakinggan to mga kabayan, no, para po sa mga supporters ni President Bongbong Marcos Jr. Pero parang gusto ko itong sinasabi ngayon ni Montulfo, no? Kasi parang nagpapakatotoo na siya sa sarili niya. Di gaya nung mga nakaraang buwan, no? Itong si Montulfo, ha? Halos balatan ng buhay si Duterte. Opo. Pero ngayon parang natauhan na yata itong si Montulfo. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Maribel, ipatulpo na po. Nako, tulpo nga ha? Nahalata mo rin pala. Kasi nga dati, iba yung tono nito, okay? Akala ko bulag ka na sa mga ginagawa niya. Okay? Ngayon mo lang nalaman. Ayan, ang tanong po ni Ping. Sabi ni Ping, ngayon mo lang pala nalaman, Montulfo. Buti at nagising ka na. Di ba? Sabi naman po ni Manuel, kapag lumulubog ang bangka, wala kang dapat gawin kung hindi tumalon at kumapit sa isang bagay na alam mong makakatulong sa'yo upang wag kang lumog at tuluyang malunod. Ba? Bakit? Palubog na po ba ang bangka ni President Bongbong Marcos Jr. At nagtatalunan na itong kanyang mga supporters? Aba? Yan po ang Actually, sa panahon pa man ni former President Duterte, no, mayroon na talagang mga ganyan. Mas lumala lang po ngayon, no? Di natin alam. Sabi ng iba, nababayaran daw. Sabi ng iba, nababayaran daw. Pati mainstream media. Opo, nababayaran. Yun po ang sabi nila. Sabi po dito, sa mainstream media to si Montulfo, di ba? Kasapi po ito ng isa po siyang media practitioner, mga kababayan. Alright, sabi naman po ni Ernst Garcia, wala silang pakialam. Magkaroon man ng digmaan, basta hawak nila ang kaban ng ating bayan. Correct. Kita mo ngayon, tingnan mo Nagkaroon lang po ng oil crisis, mga kababayan. Stop agad ang hearing sa Senado ng BRC, di ba? Ni Senator Ping Lacson. Bakit kaya? Ano ang koneksyon ng digmaan sa Middle East? Okay? Ang nakikita lang po nating koneksyon ay yung pagtaas ng presyo ng oil products, no? Pero pagdating po dito sa flood control scandal, wala tayong nakikitang rason, di ba? To stop this investigation, to determine the big fish, no? Fishes, okay? Kasi marami itong mga isdang ito hindi lang mahuli-huli. Bakit? Kaibigan siguro nila yung yung nag-iimbestiga, mga kababayan, no? Ito po. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, eto na po, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Breaking news, BP Sara nanawagan na sa mga sundalo. Naku po, patay tayo dyan. Yari. Mga banateros, ngayong araw ng Kagitingan, hindi lang basta simpleng pagbibigay pugay sa ating mga kasundaluhan. Pero iba po ang mensahe ni BP Sara Duterte. May napansin ba kayo? Parang may ibang tono. Parang may pinapahiwatig. At ang mas matindi, tila may diretsang panawagan sa ating mga sundalo. Ito ay speech. Ibig sabihin, hindi ho ito interview, pinag-isipan niya yung sasabihin niya sa mga sundalo. At ladies and gentlemen, ipapaliwanag ko sa inyo kasi yung mismong araw ng Kagitingan na tinatawag natin, papaalala lang po natin ng bahagya para mas maunawaan ng mga kababayan natin. Ano po ba ito? Kasi marami sa atin nagse-celebrate na isang bagay na nakalimutan na natin ng tunay na dahilan. Itong araw ng Kagitingan, ito po yung panahon ng Fall of Bataan, kung saan nahulog sa kamay ng Hapon ang Bataan. At ang mga Pilipino noon, patulong ang mga nakipaglaban ng 3 buwan. At syempre, nahuli ang karamihan talaga puro Pilipino, ilan lang naman yung tumulong ng mga Amerikano.
nahuli po ang mga Pilipino at nagkaroon po ng death march. 100 kilometro mula Bataan hanggang Tarlac. Sila ho ay nag-death march, naglakad, gutom, sakit at pagmamaltrato ang ginawa ng Hapon sa mga Pilipinong sundalo nun. At kaya ito tinawag na Araw ng Kagitingan. Ito ay paalala ng tapang, sakripisyo na handa kang mamatay para sa bayan. Di ba? Responsibilidad mo bilang isang sundalo na ipagtanggol ang iyong bayan. Yan ho yun eh. Yan ho yung pinaka-context ng Araw ng Kagitingan. At dito, nagsalita na si VP Sara Duterte. Yung Araw ng Kagitingan ay para pong araw ng sakripisyo, araw ng pagbibigay at pag-aalay ng buhay ng mga sundalo para sa bayan. Tapos biglang eto ang kanyang mensahe. At syempre, pinaganda natin ang audio nito dahil alam nyo naman, audio file tayo eh. Maano talaga tayo sa audio. Kaya eto, dito nyo lang maririnig. Basta gusto nyo ng speech o kung ano man na hindi nyo naiintindihan sa ibang mga channel dahil ang labo-labo. Kay Banat Bay, sisiguraduhin ko, laging malinaw. Kasi gusto ko malinawan tayo sa mga mensahe. Eto, pinalinaw po natin para mas maganda at maintindihan natin. Panoorin natin na huwag kayong kukurap. Itigil nyo muna yung ginagawa nyo. Kung kayo ay nagluluto, tigil nyo muna, baka masunog yan. At pag kayo naman umietsyas, ay maghugas na muna kayo. Sige na, magbiday na. Kung walang biday, tabo-tabo na lang. Di ba? Kung ano man ang inyong ginagawa ngayon sa oras na ito, nagbe-breakfast kayo. Aba, maganda makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong kukurap. Dahil dito, talagang matindi ang mensahe ni VP Sara Duterte. Panoorin ha? Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Naka-smile siya. Ang ganda ng mood niya. Di ba? Ang ganda ng mood ni VP Sara Duterte ngayon. Welcome to the Araw ng Kagitingan commemoration of the city of Davao. Yeah. As we commemorate Araw ng Kagitingan, we honor the courage, sacrifice, and unwavering patriotism of the Filipino soldier. Yan. So pinapangaralan daw ang tapang, kagitingan at courage ng ating mga kasundaluhan. We remember those who stood their ground in the face of overwhelming odds, who chose duty over comfort. Ayun. Pinapangaralan natin yung mga tumayo at nanindigan para ipaglaban yung ating bayan. And who offered their lives so that future generations could inherit a nation. O nagbigay ng kanilang buhay upang ang susunod na henerasyon magkaroon ng maayos na buhay. Sa mga nagsakripisyo. Ayan, pinapangaralan ni VP Sara Duterte. Worth living and fighting for. Yun. Sadly, ayan na. Malungkot na siya. Ba't mo nasabing malungkot siya, Banat Bay? Sadly. Kanina happy siya, ngayon sadly na. Di ba? Sadly, the state, lakihan nga natin, di ko mabasa yung caption eh. Alam mo naman tayo, matanda na, medyo bulag-bulag na. Parang kayo, di ba? Okay, magmahang-mahang, bulag-bulag din kayo. Hindi ko na mabasa. Yan. Sadly. the state of our nation today reveals how we failed the Filipino soldier. Dahil sa kalalagayan ng ating bayan, nag-fail. We fail. Hindi niya sinabing you fail. We fail. Ibig sabihin, nag-fail kami sa mga sundalo. Ito yung maganda dito kay VP Sara Duterte. Kasi pwede naman niya sabihin, you fail to protect the people. O to protect the Constitution. Hindi. Siya mismo sinasabi niya, we fail. Ako, kami, gobyerno, we fail you. Kasi kayo nakipaglaban, nakipagpatayan para sa susunod na henerasyon, naging matapang kayo, nagsakripisyo kayo ng buhay ninyo, pero kami, nasa gobyerno, we failed you. Di ba? Kami ay nakagawa ng hindi maganda. Yan ang maganda kay VP Sara, hindi naninisi. Ang inaano niya dito yung kanyang sarili. Tuloy. The Constitution envisions a nation that is independent. Ang ating konstitusyon ay dapat independent. Alam naman natin mga independent dyan. Self-reliant. Self-reliant and guided
by a clear and principled foreign policy. Independent, di ba? Self-reliant, sabihin sarili, hindi nakadepende sa ibang bansa at malinaw na may prinsipyong foreign policy. Bakit? Ano ba ibig sabihin ni VP Sara Duterte? Tuloy, para mas maintindihan. Yet, in the absence of a coherent and truly independent foreign policy framework, Dahil sa kakulangan, absence of independent, ano nangyari? Eto. our soldiers are often left navigating conflicts shaped by external pressures. Dahil sa hindi tayo nakagawa ng sarili nating independent foreign policy, napasubo namin kayo, mga sundalo, na nagnanavigate, di ba? Sa conflict na hindi naman atin. Bakit? Ano sabi niya? Conflicts shaped by external pressure. Not by internal pressure. Not by pressure of anyone, but external. So yan mga kabayan, ang gusto ko lang po i-point out dito sa video ito, no? Mga kabayan, yung sinabi niya po na he failed, no? Yung mga kasundaluhan na failed daw nila ng mga taong gobyerno. Oo. Kasi biruin mo yung ating mga kasundaluhan mula noon hanggang ngayon nag-aalay po ng buhay, no? Para lang sa ating bansa. Pero itong mga taong gobyerno, mga kababayan, nag-aalay ng kanilang buhay para mangurakot sa ating kaban, di ba? Napakalaking question mark. Kung ikaw ay isang sundalo ngayon, no, na nakikinig, araw ng kagitingan po, kanong April 9, mga kababayan. Ginugunita po yung kagitingan ng ating mga kasundaluhan, no? So, yun nga, no? Nakakahiya po para sa kanila na sila nag-alay ng kanilang buhay, tapos itong mga hinayupak na mga politiko, no? Na nagnanakaw lang sa ating kaban, sila pa ngayon ang may ganang gumawa ng kalokohan, di ba? Na wala naman silang ginawa kundi magpasasa, okay, sa kaban ng bayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat.